Ayan, here we go. Jim Hardware is back. Jim Hardware and Coco Lumber and Concrete Products, Kanituan Brands, introducing our preparation of making 4x4 by 8 feet na fence concrete post natin na precast. Ayan, so ito po mga idol, no, unang gagawin namin sa umaga ay of course, no, nailagay sila sa dating nga sinasabi ko noon pa na bago tayo maglalatag ng molder, dapat naka ano tayo dito, naka plain, no, ibig sabihin ay yung ating paglalatagan ito, no, ayan, no, libilado yung ating tawag dito, yung ating flooring, libilado siya na may tawag dito. Yung sa amin kasi hindi namin sinisiminto, no, para mas mabilis ang pagtuyo at mabilis ang pag-absorb ng tubig, no, para mas mabilis ang pagkuha natin, paghuhugot ng ating molder. So unang-una sa umaga po mga idol ay of course lilinisan niyo muna yung flooring ninyo, no. Bago yung flooring, maglagay muna kayo ng tawag dito, painsan, no. Yung painsan kasi, yun kasi ang nagpapa-smooth ng ating tawag dito, ng ating sako, kasi sako po ito ng semento, yung bag ng semento na malaki. Yun po ang ginugupit namin at nilalatag namin sa flooring, no. Kung makikita ninyo yan dyan, nilalatag namin yan sa flooring para pag naglalagay ng binubuhusan, hindi na tapon yung semento, no. Nandyan lang din siya sa pinaka-post natin, no. Tubig lang ang ina-absorb, okay? So, yun po, no. Pangatlo natin, ito, paglalagay ng tawag dito, use oil sa ating molder, no. So, minsan lang tayo maglalagay ng use oil. Sa isang araw, isang beses lang tayo maglalagay ng use oil, no. Tuwing umaga lang po, tuwing umaga lang, no. So sa isang araw po mga idol, no, pag ready na yung matting art natin, ibig sabihin ito yung matting art natin, no. Ito yung nilalagay natin sa loob ng ating concrete post, no, sa loob ng ating molder, para po ay matibay at titibay yung ating concrete post. Dapat lagyan ng bakal sa loob, yan po ang ating matting. Okay? So ngayon, mga idol, ito na nga, no, nilalagay na natin, no, yung tawag dito, pins, kung yung ating use oil, no, lalagay na yung use oil. Pagkatapos natin ilagay yung ating matting, no, sa isang araw mga idol, pagtapos yung matting art na natin, ibig sabihin yung ready to use, kasi matagal nating gawin ito, no, ang paggawa ng matting, no, paggawa ng stirrup, kasi tatlo ang design na gagawin mo dito. Yung una, yung stirrup niya, ibig sabihin ito, yung stirrup na ito, no, pagpuputol, tapos yung sa dulo, ito yung stirrup na yan, yung parang triangle siya. Yan, kung makikita ninyo, parang triangle yan. Tapos itong bakal na pinuputol. Halimbawa, 6 feet ang gagawin mo, 7 feet or 8 feet, no? Depende na sa inyo yan. So, pag ready na yan siya, ibig sabihin, sa isang araw, no, pag mabilis ang tag-init, 6 na sako talaga, no? 6 na sako ang magagawa nila sa isang araw, no? Pag makulimlim naman ang panahon, nasa mga 5, no? Nasa mga 4 lang, no? 4 hanggang 5. Pag makulimlim ang panahon, dahil matagal ang ating pagbubunot ng ating molder. Okay? So sa isang araw, pag mainit, no? Pag mainit talaga ang panahon. Ayan, pag mainit talaga ang panahon, sa isang araw, naka-6 na sako sila, no? Sa 6 feet naman, ang pinapalabas natin sa 6 feet, sa isang sako na simento, 8 piraso lang po yun, no? 8 piraso. Tapos sa 7 feet, 7 piraso. Sa 8 feet naman ay 6 na piraso. Kaya ang tawag namin dito sa amin, semi-special po ang gawa namin, no? Kahit na, ayan, kahit na talon-talunan mo pa yan, no? Kahit talon-talunan mo pa yan, hindi talaga mababasag yan, no? Kahit talon-talunan mo pa yan, ito. Pag may mga customer na pupunta dito, pinapatalunan, pinapaapakan ko yan, yung mga gawa na natin, yung mga ready to pick up na natin na mga pins, concrete post natin. Ayan, kung makikita ninyo, ang dami, no? Ang dami dyan, no? Dito lang po yan sa Jim Hardware, ang Coco Lumber, ang Concrete Products. Kanituan Brands. Jim Hardware, ang Coco Lumber, Concrete Products. Balulang Brands. Triple E and F, Coco Lumber, no? Located at Lumbia, Cagayan de Oro City. Dito lang po yan. No? Ang dami na nating stock ngayon. 6 feet to 7 feet po, no? Yung stock natin. So, ang dami po mga idol. So, ngayon naman,
no? Kung kayo po ay magbabalak na magbi-business, no? Marami tayong molder, bricks, hollow blocks, fence concrete post, RCPC pipe, culvert natin. Ayan oh, ang dami oh, gumagawa sila doon. Ayan oh, sarap. Okay? So ang dami natin, no? Nagsi-ship din tayo, nagpapadala din tayo Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saang sulok man kayo ng mundo, kayang abutin ng Libcap Super Express po yung ating kung saan man kayo, no? Kahit saang lupalop man kayo ng mundo, ihahatid ng Libcap Super Express sa bahay ninyo. So walang problema. Ayan. Okay? So, ganito po, no? Pagkatapos diyan, ilalagay yung mating natin. So dito tayo sa paghahalo, no? So ilang karatilya na buhangin dito dong sa isang sako? Tatlong karatilya na buhangin sa isang sako. Any Portland cement po, no? Walang problema. Any brand, basta Portland cement po siya. Okay? So walang problema po. So ang karatilya natin dito ay ito po, no? Standard natin na karatilya. Tatlong karatilya sa isang bag na semento. Yan po ang ating karatilya. Okay? So, ang gamit naman natin na buhangin, dahil dito sa amin sa totoo lang, malapit lang kami sa quarry, sa ilog, kaya mura ang aming buhangin dito. Itong screen sun, no, ginagamit namin. Ibig sabihin, yung buhangin na dinadaan sa conveyor, no, yung sinasala, ni-screen siya. Yung 3/4 pataas na mga bato, kinukuha. Yung 3/4 pababa, yun ang sinasama dito para rest assured na yung ating hollow blocks, bricks, or ang ating fence concrete post matibay, no? At gumagawa kami na parang kawa. Ayan, kung makikita ninyo, gumagawa kami na parang kawa para rest assured na yung tubig, simento ay nasa loob lang mismo ng ating tawag dito, mixing. Doon tayo nagmi-mix, okay? So, yun po mga idol, no, yung ating ano diyan. So, ibig sabihin, kailangan lugaw na lugaw, no, ang pagkakatawag dito, pagkaka-mix dito. Kailangan lugaw na lugaw siya. To, papakita ko mamaya sa inyo kung paano ang pagmi-mix, no? Ano ang tawag dito. So, sa isang ganito dong, sa isang bag na simento, mga ilang timba na tubig ang nilalagay ninyo? Kung tuyo ang buhangin, 4. Pero pagka basa, 3. Ayan, pag basa daw ang buhangin, 3 timba na tubig. Ito yung timba nila na tubig. Makikita ninyo mga idol, no? Yan po, no? Yan po ang timba natin na tubig. Pagka pagka tuyo, ay 4 na timba na tubig. Pagka basa naman, 3 lang. So ngayon, balik tayo dito sa ating paglalagay ng mating. Ayan na, nilalagay. Tapos na pong napahiran ng used oil. Ayan o, kung makikita ninyo, itim na po yan, no? Yung ating molder. Bakit po natin nilalagay ng used oil? Para po makinis. At paghuhugot natin ng molder, ay hindi didikit yung ating mga concrete, no, sa molder natin. Ayan, so nilalagay na po ni Kuya yung ating mating art. Yan po ang tinatawag natin na mating, yung bakal natin na nilalagay natin sa loob para po mas matibay, mas matigas ang ating fence concrete post. Ayan, okay? So here we go. So sa mga magtatanong kung mayroon ba tayong tawag dito COD, cash on delivery sa mga molder natin, hindi po, wala po tayong cash on delivery. No, sa halip tayo ay nagpapa-down payment ng 50%, no, bago natin umpisahan yung molder ninyo, no? At 50% naman at 100% ng shipping fee ninyo kukuhanin namin bago ipapadala yung molder ninyo kung saang address man kayo, no? At hindi kukuhanin ng Libcap Super Express yung pinakargo natin na hindi natin mababayaran ng 100% payment, no, sa kanila. Yun po ang role policy nila, okay? So wala po tayong COD, maliwanag po, wala po tayong cash on delivery, no? 50% po tayo bago umpisahan yung molder ninyo. 50% at saka 100% ng shipping fee ninyo ibibigay ninyo bago natin ipapadala ang inyong mga molder kung saan man ang address na ipapadala ninyo, okay? So maliwanag po yun, no? Bricks, no? Yung mga hollow blocks natin, yung mga culvert natin, yung mga bricks, mga decorative, mga precast, baluster, no? Dito lang po sa Cagayan de Oro ang gumagawa ng original na mga molder, idol. Huwag po kayong maniniwala sa mga copy-paste na mga molder. Malaki ang pagkakaiba ng mga molder na mga nagka-copy-paste lang, especially sa mga bricks, hollow blocks, no? Lalo na sa pag-deliver patungan, no? Iba talaga ang original molder. Makapagpatong ka ng mga 10,
ng mga patong, no? Kahit nadadalhin ng Luzon, Visayas, no, walang problema yung ilalim. Kahit na ano, no, iba talaga ang original na molder. Ewan ko kung ano mga diskarte nila diyan sa mga gumagawa ng original na mga molder. Dito lang po 'yan sa Cagayan de Oro po, no? Ayan. So, sa mga magtatanong kung tawag dito, just PM me, no? I-private message niyo yung Facebook page natin at magbibigay ako sa inyo doon ng price list, no? Pagka busy ako, ibibigay ko mismo ang number ni Kuya Mimer at ni Ate, no? Ni Ate para doon sa tawag dito, para doon sa siya ang magpa-process. Sila po ang gumagawa, no? Si Kuya Mimer. Sila ang gumagawa ng original molder dito sa Cagayan de Oro, no? Sila ang gumagawa. So kung ako naman ay hindi busy, ako mismo ang magpa-process ng order ninyo. So sa akin, hindi na ako nagpapatubo, no? Hindi na ako nagpapatubo. Tulong ko na po sa inyo 'yan, sa mga mahal ko na mga followers, no? Iba ang presyo ko at iba ang presyo ni Kuya Mimer. Si Kuya Mimer, mayroon talaga siyang standard price sa kanya, no? Pag ako kasi kumukuha sa kanya, mayroon akong discount, kaya hindi na ako nagpapatubo. Mas mura pa yung sa akin, no? Mas mura pa yung molder ko kaysa gumagawa kasi mayroon akong discount sa kanya, no? Nakasave kayo ng sa molder naman, nakasave kayo ng almost 2,000 sa mga molder natin ng mga pins, no? Means pins concrete post molder natin dahil binibigay ni Kuya Mimer discount, no? Nagbibigay siya ng discount. Hindi naman ako nagpapatulong, hindi naman ako nagpapatubo. Wala po akong profit doon at tulong ko na po sa inyo sa mga mahal kong mga followers yon, okay? So ngayon, PM nyo lang ako para mabigyan ko kayo ng price list, no? Sa halip nga si Kuya Mimer nagbibigay pag marami tayong nakukuha sa kanya ng mga tawag dito, mga molder. Dami natin mga order, nagbibigay po siya sa atin ng freebies. Yung mga decorative molder, yung mga bricks, yun po ang binibigay natin sa ating mga mahal na followers every Monday po ng tanghali or every Monday ng gabi. Namimigay po tayo ng molder, no, para doon sa mga mahal natin na mga followers. So, paano po kayo makasali doon sa raffle natin? Kung kayo po ay mayroon top fan badge, so ibig sabihin, kayo ay mga milestone followers na po ng Gem Hardware and Kukulamber Concrete Products, Balulang Brands, Gem Hardware and Kukulamber Concrete Products, Tambo Makasandig Brands, Triple A and F Kukulamber, located at Mahayahay, Lumbia, Cagayan de Oro City, at yung ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr., at saka yung ating Instagram account, Felix_Pagikan 2000, at saka yung ating YouTube channel, Felix Gem Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products. So manood po kayo, follow nyo po yan para updated kayo. Kung hindi man kayo matutong gumawa ng mga ano-ano pang mga concrete products natin, of course, manood lang kayo sa ating live, manood lang kayo sa ating mga na-upload na mga video. Sigurado 100% matututo kayo dahil wala akong tinatago sa mga tips, sa mga technique kung paano natin ginagawa, kung paano namin ginagawa hanggang ngayon. Napakatibay, tigas at maaasahan yung ating gawa ng mga concrete products natin. Pinapakita at binibigay namin lahat tudong-tudo sa inyo para sa mahal kong mga followers. Ayan, so sa mga magtatanong, magmi-message lang kayo dito at para mabigyan ko kayo at masagot natin yung mga katanungan ninyo, okay? So ayan na po, no? Tapos na yung ating mating. So ngayon naman, dito tayo sa ating pagbubuhos, no? Yung ating pagmamasa, yung mixing natin dito. So ayan. So mini-mix na po yan. So kulang pa yata ng tubig kasi dalawa pa lang yung nailagay nila dito. Okay? So tingnan natin yung pagmi-mix nila dito. Okay? Yan, simple lang po, no? Simple lang po talaga. Napakasimple lang po talaga yung ating pagmi-mix dito. Pag ratio natin, no? Kung kayo ay gusto talaga na magbi-business, no? Especially sa ating tawag dito. Magbi-business kayo, wala namang problema, no? Walang problema. Importante, kayo mismo ang magdadala ng inyong negosyo. Huwag niyo yung ipagkatiwala sa iba, no? Huwag niyo yung ipagkatiwala sa iba. Especially sa kaha. Especially kung kayo ay cashier, no? Dapat talaga kayo mismo ang magdadala ng cashier. Kayo mismo ang magmamanage ng business niyo, no? Kung mayroon man kayong mga supervisor, mayroon man kayong of course, yung mga natin, yung may mga sa tawag natin dito sa kaha natin talagang kailangan maaasahan natin, of course. Okay? Tips ko sa inyo po 'yan sa mga nagbi-business. Ayan. So kung makikita ninyo, no? Makikita ninyo maganda talaga ang concrete products na negosyo, no? Maganda ang concrete products na negosyo lalo na kung marami, kung tawag dito marami kang design, no? Mayroon kang bricks, lahat ng design, mayroon ka decoratives, mayroon kang lahat ng design, baluster, kung ano-ano pang mga concrete products natin, no? Para one stop
one stop buy na lang yung ating mga customer, no? Maganda talaga. Yung ibang tao, punta tayo doon sa Gym Hardware din, nandoon na lahat sa kanila, no? Hindi na tayo pupunta pa sa iba. Mula sa hardware, construction supply, mayroon po tayo. Mula sa tawag dito sa mga concrete products, mayroon din po tayo. So wala nang rason na bakit ikaw ay lilipat pa sa iba, no? Dito na tayo sa Gym Hardware at of course, no, iniingatan natin ang ating pangalan dahil of course, negosyo natin ito, especially sa ating mga concrete products, no? Pagka pangit ang ating concrete products, pangit yung ating mga tawag dito, yung ating quality ng ating mga concrete products, of course, hindi na babalik yung ating mga customers. So iniingatan natin 'yan at tinutuloy-tuloy ang ating quality, no? Kaya nandito ako lagi araw-araw, iniikot-ikot ko lahat 'yan sila. Gumagawa ng brakes, molder, mga culvert natin, no? Kung ano-ano pang mga concrete products natin, iniikot-ikot ko 'yan sila pag hindi ako busy sa tindahan, no? Iniikutan ko 'yan sila, kinakausap, especially doon sa ating mga ratio natin, no, na hindi susubra at hindi din kukulang, no, para mas pantay at fair yung ating profit sa ating negosyo. Ayan. So of course, nandito sila ni Kuya Jopre at saka si Kuya Justin. Ayan. So nandito yung ating ayan. So napaka-importante po ang mixing natin dito, no. So paki-share, no. Kung nagustuhan niyo po yung live natin, please paki-share ninyo, no. Isang share, isang comment, isang reaction, masaya na ako doon, no? Wala man akong hinihingi sa inyo, sa mga star senders, thank you so much for sharing your blessing. Sa mga nagsishare ng ating live, nagsishare ng ating mga video, reels, of course, maraming salamat, no? Appreciate po, na-appreciate ko po kayo, no? Para mas marami pa tayong mga kababayan na matutulungan natin, no? Sa paggawa ng mga concrete products, no? Marami tayong mga kababayan, yung mga iba nga gustong magtawag dito, magninegosyo, kulang sa idea. Dito na, ito na yung pagkakataon na magkakaroon kayo ng idea sa paggawa ng concrete products, no? Manood kayo sa ating YouTube channel, nandoon lahat paggawa ng bricks, no? Yung mga bricks natin, yung mga garden bricks natin, yung red cement, paano ang ratio ng red cement toppings natin at saka yung plain cement natin na toppings. Ayan, panoorin nyo lang at tiyak magugustuhan ninyo yung ating mga video. So please, no, ito napakalugaw, no? Tingnan niyo, lugaw na lugaw po talaga. Para rest assured yung ating buhangin, tubig at saka simento ay talagang nahahalo ng husto, no? Napaka-importante po talaga. Ayan, no? Lugaw na lugaw po siya. So we will see what happen next here. Okay? So sa pagkukuha at paglalagay ni Kuya Jopre dito sa ating tawag ito, so atras tayo habang makikita niya yung ating paggawa at pagbubuhos dito sa molder. Okay? So here we go. Ayan. So tingnan natin si Kuya Jopre, no? Paki-share mga idol yung ating live, yung kayo nga. Kung mga kabulastugan, ang dami kong nakikitang nagsishare, aabutin ng mga milyon-milyon na mga views. It kung pangkabuhayan naman at tawag dito, pangkabuhayan at maganda nga mga video na pwede nating i-share para tayo ay makakatulong sa ating kapwa Pilipino o kahit nga yung ibang bansa, no, nakikiuso nga din sa atin dito, no? Kahit sa Thailand, Vietnam, China, New York, Africa, ang dami nating molder ng mga pinapadala doon. Yung mga decorated natin, yung mga bricks natin, yun ang mga nagugustuhan nila, no? Especially doon sa mga hollow blocks din natin ng mga molder, no? Ang dami nating pinapadala doon kahit sa ibang bansa. So, magkano po ang molder? Yun nga, sinasabi ko, hindi ako nagbibigay ng presyo dito sa ere dahil pagka busy ako, ang binibigay ko yung number ng gumagawa ng molder, si Kuya Mimer, no? Si Kuya Mimer ang gumagawa at mayroon siyang standard price. Pag ako naman ay hindi busy, ako mismo kukuha ng order ninyo, mas mura yung akin. Dahil mayroon akong discount kay Kuya Mimer at hindi na ako nagpapatubo pa. Tulong ko na sa aking mga mahal na mga followers. Ayan, so maraming salamat at sana nagustuhan ninyo yung ating tips ngayong umaga, no? Importante sa mga magbi-business ng concrete products, dapat kumpleto kayo. Kumpleto kayo sa mga design. Lahat ng design ng brakes, lahat ng design ng decorative, lahat ng mayroong muhon, mayroong lober, mayroong fence concrete post, mayroong kayong mga brakes, baluster, mayroong kayong fence concrete post, mayroong kayong culvert, no? Kumpleto dapat kayo para one stop buy na lang yung ating mga customer at especially at mas maganda kung mayroong kayong hardware, no, mismo construction supply. So talagang wala nang lipatan. Okay? Yun na po, no? Sinasabi napaka-easy lang. So paki-share naman yung live natin. Yun lang naman ang hinihingi ko sa inyo. Ang gusto ko lang naman sana
ay matutulungan, makakatulong tayo sa ating mga kababayan dahil nga Luzon, Visayas, linggo-linggo kaming nagpapadala dyan. 1,000 po ng mga bricks. 1,000 po ng mga design ng mga bricks ang pinapadala namin dyan. Dito pa yan sila namimili sa amin sa Cagayan de Oro sa Mindanao, no? So please, paki-share para marami tayong mga kababayan na at least para yung Visayas, Luzon, hindi na sila pupunta dito sa Mindanao para magbibili pa ng mga bricks, no? Kahit nga dito sa amin sa Mindanao, ang dami, hindi namin kaya talaga namin na tawag dito, na supplyan, no? Yung ating tawag dito, yung ating especially sa mga bricks natin dahil ito ang pinakamaganda ngayon na mga lalo na sa mga daan, sa mga gilid, sa mga plaza, sa mga bahay, yung bricks talaga, yun talaga ang niya ngayon, pinakapatok sa lahat ng mga concrete products natin, especially dito sa ating mga pins concrete post natin, culvert yan. Yun ang talagang pinakapatok natin ng mga concrete products natin, no? Lahat naman sila halos, no? Ayan, so tips po, dapat po ay tawag dito, kayo mismo ang magdadala ng inyong business, no? So sa mga magtatanong kung ilang minuto, ilang oras, ilang araw, hindi po oras, no? 15 to 18 minutes lang pagkatag-init. Pwede na nating tatanggalin yung ating molder, no? Yung ating molder. 15 to 18 minutes pagkatag-init, pwede na nating tanggalin yung ating molder. Pag makulimlim ang panahon, 20 to 25 minutes hanggang 30 minutes, pwede na nating tanggalin yung molder. Paano po? Malalaman kung kahit na wala tayong orasan, malalaman natin dito sa ibabaw ng ating molder, no? Dapat dito ay wala ng tubig yung pinakaibabaw niya, no? Kung makikita ninyo, dry na po yung pinakaibabaw natin. Ang ibig sabihin, pwede na nating tanggalin yung ating molder, no? Kung wala man tayong orasan. Ang ko lang doon na pagka nasa ibabaw, pagka dry na po siya, wala ng tubig, pwede na nating tanggalin siya. Pero pagka mayroong orasan naman kayo, 15 to 18 minutes pagka matag-init, no? Pwede na nating tanggalin yun. So, yun po ang aking tips ngayong umaga at sana nagustuhan ninyo yung ating live. At every Monday po, namimigay tayo ng molder, no? Kahapon, hindi ako nakapag-live kahapon dahil na-busy po ako kasi mayroon tayong negosyo. So, hopefully, baka ngayong susunod na araw magla-live ako. No? But anyway, every Monday nagbibigay ako. Yung may mga top fan buds lang po, yung mga nakakasama doon sa raffle natin ng mga molder, no? Yung may mga top fan buds. So paano kayo magkakakuha ng top fan buds kung kayo po ay nagsishare ng ating live, nagko-comment at nagre-react, okay? So maraming salamat sa mga star senders mo, maraming salamat for sharing your blessings at sa mga magbibigay pa, ayan, so thank you so much, no? Sa inyong lahat, sa mga nagko-comment, nagla-like, nagre-react, lalo na sa nagsishare ng ating video, ako po'y taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay nagsishare ng ating mga video. So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan, Gem Hardware, follow po kayo. Gem Hardware ang Kukulamber, ang concrete products, Balulang brands. Gem Hardware ang Kukulamber, concrete products, Kanituan brands. AAA and F Kukulamber, follow po kayo. At saka sa ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr., yung ating Instagram, Felix_Pagikan 2000, at saka yung ating YouTube channel natin, Gem Hardware and Kukulamber and concrete products. Ayan, so para updated po kayo sa ating mga video, lahat ng aming mga video, lahat po ng aking sinishare, lahat po ito ay pangkabuhayan, no? Pangkabuhayan, lahat po ito ay mga concrete products po natin. So maraming salamat at mabuhay po tayong lahat and God bless po. Ayan.